Nagsisimula ang lahat sa isang pangarap, 'di ba? Yung makauwi for good, makasama ang pamilya, at magkaroon ng financial Oo, independence. oo. Para sa maraming OFW na tulad mo, ang pagsisimula ng sariling negosyo sa Pilipinas, parang yan yung sagot sa pangarap na yan. Yan talaga ang end goal. Ngayon, sisirin natin ng malalim itong mga materyales na binigay mo, particular yung plano mong mag-invest sa isang broiler contract growing business. Okay. Hawak natin dito ang isang kumpletong feasibility study, may mga articles rin tungkol sa business trends, pati mga programa ng gobyerno, at isang specific na investor proposal na para mismo sa'yo. Kompleto ah. Ang misyon natin, simple lang. Tulungan kang sagutin yung dalawang pinakamahalagang tanong ng bawat investor. Una, kikita ba talaga to? Siyempre, At pangalawa, gaano ka-secure yung pinaghirapan mong pera dito? yan ang pinaka-importante. Sige, simulan natin sa puso ng usapan, yung pagnanais mo at ng maraming OFW na magkaroon ng isang reliable at sustainable na pagkakakitaan pag-uwi. Oo. Sabi nga dito sa isang source mo galing Balikbayan Magazine, ito raw yung daan para sa wealth creation at higit sa lahat para makapiling muli ang pamilya. Tama. At maraming options diyan, di ba? Franchising, real estate. Oo, yung mga usual, no? Food cart, kondo na paparintahan, mini grocery. Pero itong agrikultura, partikular yung poultry farming, laging lumalabas bilang isang matibay na opsyon. Bakit kaya? Isipin mo, patuloy na lumalaki ang populasyon ng Pilipinas. Lahat yan kailangang kumain araw-araw. Constant ang demand. Constant. At ayon sa sources mo, isa sa mga bentahe nito ay mas mababa yung initial investment kumpara sa, sabihin nating, malakihang pagtatanim. At mas mabilis ang balik ng puhunan. At parang tamang-tama yung timing, no? Based dito sa mga economic forecast na kasama sa binigay mo, ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2026 ay inilalarawan bilang vibrant and growing. Oo, parang isang hotspot para sa mga bagong negosyo. Parang ang daming opportunity. Tama ka dyan. At hindi lang yan basta-basta economic growth. May dalawang specific na trend na direktang tumutulong sa negosyong tinitingnan mo. Okay, ano yung una? Una, yung digital economy at e-commerce. Dahil sa paglago niyan, sumasabay din ang logistics sector. Yung mga food delivery, ganyan. Eksakto, mga food delivery apps, online groceries. Dahil dyan, kailangan ng mas mabilis at mas efficient na paraan para dalhin yung pagkain mula sa farm papunta sa syudad. Gets ko. May report pa nga dito, ang Philippine logistics market daw, inaasahang halos doble ang laki sa susunod na 10 taon. Wow. So, ibig sabihin, mas madali na para sa isang farm sa Bulacan na isupply ang Metro Manila? Oo, hindi na siya isolated. Konektado na siya sa isang malaking sistema. Okay. Ano naman yung pangalawang trend? Suporta mula sa gobyerno. At hindi to basta-basta. Ito ay isang formal na reintegration program sa ilalim ng DMW at OWOA. Para talaga sa mga umuuwing OFW? Oo, yun mismo ang layunin nila. Tulungan kayong magtayo ng negosyo. Nag-aalok sila ng training, business counseling, minsan pati financial assistance. So, hindi ka nag-iisa pagpasok mo? Hindi ka nag-iisa. May backup ka. Magandang pundasyon yan. May demand, may infrastructure, may suporta. Ngayon, tingnan natin kung paano akma dito yung specific na business plan. Sige, Based sa feasibility study, ito ay para sa pagpapatayo ng isang modernong Controlled Climate System o CCS broiler house. sa Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. At ang partner mo dito bilang integrator ay yung Bounty Fresh o Bounty Fresh. Bounty Fresh, kilala natin yan. At dito napapasok yung, kumbaga, secret sauce ng proyektong to. Hindi to yung ordinaryong manukan. Okay. Gumagamit ito ng bagong diskarte. Tinatawag nilang Small Bird High Density Scheme. Sige, himayin natin yan. Anong ibig sabihin ng high density? Gaano karami yan? 42,000 na manok 42,000. kada cycle sa isang building. At yung cycle, sobrang ikli lang, 26 to 28 days. Grabe. Dahil dyan, nakakapag-ikot sila ng 7 beses sa isang taon. 7 beses? Oo, kaya ang focus nila ay volume and velocity, dami at bilis. Teka, 7 cycle sa isang taon. Parang walang pahinga yan.
Hindi pa delikado yan? Baka ma-stress yung mga manok o mapagod ang staff? Magandang tanong yan. At yan mismo yung iniiwasan ng modelong ito. Dito papasok yung Controlled Climate System o CCS. Ah, yung high-tech na system? Oo. Kumbaga, nag-aalaga ka ng manok sa isang high-tech na hospital room. Kontrolado ang lahat. Temperatura, humidity, ventilasyon. So, mas komportable yung mga manok. Eksakto. Nababawasan ang stress nila, kaya mas mabilis silang lumaki, at mas mababa ang mortality rate. At dahil mas maikli ang cycle, mas maliit yung window para tamaan sila ng sakit. So, parang risk management strategy rin siya? Risk management strategy disguised as a speed strategy. Tama, At may dahilan siguro kung bakit maliliit na manok yung target nila. sakto. Swak na swak yan sa market trend. Ang mga malalaking kliyente tulad ng rotisserie chains, And docs, chooks to go. yan. Pati yung mga quick service restaurants, mas gusto nila yung mas maliliit na manok. Yung mga 1.45 to 1.55 kilos. Bakit? Mas madaling lutuin, mas consistent ang sukat, so nagbibigay ka ng produkto na tailor-fit sa pangangailangan ng pinakamalalaking customer mo. Parang foolproof. Pero bilang may-ari ng farm, paano naman ang kita ko? Paano kung bigla bumagsak ang presyo ng manok sa palengke o tumaas ang presyo ng feeds? Diyan maraming natatalo, di ba? At yan ang pinakamahalagang piyesa sa puzzle para sa'yo, ang contract growing model. Okay, ano yon? Sa setup na to, ang integrator, yung Bounty Fresh, silang may-ari ng sisiw, ng feeds at ng gamot. Ah, so sagot na nila lon. Sagot na nila. At sila rin ang garantisatong bibili ng lahat ng manok mo sa isang presyong napagkasunduan na. So kahit anong mangyari sa market, safe ako. Protektado ka. Ang farm mo, ang kikitain ay grower fees at mga bonus o insentibo base sa ganda ng performance mo. So sa efficiency ako kikita, hindi sa market speculation. Tama. That model sounds efficient, pero efficiency is meaningless kung yung mga numero hindi aabot. Tingnan natin yung financials. Sige, at gawin nating simple. Okay. Ang kabuuang halaga para maitayo at mapatakbo to ay nasa 28 million pesos. 28 million, malaking pera yan. Malaking pera. Pero tingnan natin yung kabilang side. Base sa projections, ang farm ay inaasahang kikita ng gross revenue na halos 9.7 million pesos kada taon. Okay, 9.7 million. Pag binawas mo lahat ng gastos, sweldo, kuryente, maintenance na mga 3 million, ang matitira bago mag-tax ay 6.6 million pesos. So after taxes, ano yung malinis na papasok sa bulsa ng negosyo kada taon? Tinitingnan mo ang net profit na halos 5 million pesos. 5 million pesos a year. Oo, sa isang 28 million na investment, kumikita ka ng malinis na 5 million pesos taon-taon. That's a very healthy margin. At yan ang nagdadala sa atin sa dalawang magic numbers para sa mga investor, yung ROI at yung payback period. Ang resulta ay isang return on investment na 17.7%. 17.7%. Sa mas simpleng salita, para sa bawat 100 peso na ipinasok mo, kumikita to ng 17 pesos 70 centavos kada taon. Malakas na numero yan. Malakas yan. At yung payback period? Dahil dyan, yung payback period kung gaano kabilis mong mababawi ang puhunan ay 5.6 years na lang. Sandali, may nakalagay dito sa source mo isang malaking improvement mula sa dating 8.3 years. Anong ibig sabihin yan? Anong nagbago? Yan yung epekto ng volume and velocity model na pinag-uusapan natin. Ah, okay. Dati kasi, sa lumang sistema, mas mahaba ang cycles, inaabot ng mahigit 8 taon bago mabawi ang puhunan. Ngayon, wala pang 6 na taon. Halos 3 taon ang nabawas. Ang laking bagay niyan. Isipin mo ang magagawa mo sa perang yon sa loob ng 3 taon na yon. It's a fundamental change in how quickly your money works for you. Okay, so malinaw na. The business can make good money. Pero para sa isang OFW na tulad mo, na matagal pinag-ipunan ng pera, ang mas malaking tanong, paano ko sisiguraduhin na hindi to mawawala? Security of capital. Tama. At based sa mga dokumento, mukhang pinag-isipan nila to ng husto. Pasukin na natin yung dalawang investment options na inaalok nila. Sige, ito na yung core ng desisyon mo. May 2 pintukang pwedeng pasukin. Unahin natin yung option B,
yung fixed return investment. Fixed return, so parang nagpapautang lang ako sa bangko. Mas magandang comparison ay ikaw yung nagiging bangko. Ah, okay. Magpapahiram ka ng pera sa proyekto at tatanggap ka ng regular na interest, manalo man o matalo yung operasyon. Ang ownership ng farm mananatili sa proponent. Magkano yung investment at return? Ang bawat investment unit ay 500,000 pesos at ang return mo ay fixed. Pwedeng 8% kada taon na 40,000 pesos o 10% na 50,000 pesos. So, predictable yung kita. Alam ko na every year may papasok na 40 to 50,000 pesos para sa bawat 500K. Gaano katagal ang kontrata? At paano ko makukuha pabalik yung principal? Ang kontrata ay para sa 5 taon. Pagkatapos niyan, ibabalik sa iyo ng buo yung 500,000 pesos mo. Ano ang security ko? Hindi lang laway, may hawak kang notarized promissory note at personal guarantee mula sa may-ari. Legal na dokumento yan. Okay, yan ang option para sa conservative investor. Predictable, may security. Ano naman yung option A, yung equity participation? Ito naman yung medyo adventurous at limitado lang ito sa 1 o 2 investor. Paano to gumagana? Dito, hindi ka lang nagpapautang, nagiging bahagi ka ng pagmamayari. Pareho rin, 500,000 pesos ang investment unit. Kung part owner ako, mas malaki ang pwede kong kitain kung maganda ang performance. Potentially, oo, pero yun din ang risk. Walang garantisadong dividendo. Ah, Ang kikitain mo ay base sa kung magkano ang net profits. Kung malakas ang kita, malaki ang dividendo. Kung mahina, maliit o baka wala. you ride the highs and the lows. Tama. At isa pang detalye, non-voting ang equity mo, kaya ang management control nasa may-ari pa rin. Okay, at ang pinaka-importante, paano ako lalabas? What's my exit plan? Malinaw na malinaw yan. Meron silang buyback windows sa pagitan ng year 5 at year 7. Buyback window. Sa panahong yon, obligado silang bilhin pabalik ang share mo sa presyong napagkasunduan, pwedeng ang principal mo plus a 15% premium o yung fair market value. May malinaw kang daan palabas. Ang ganda ng pagka-summarize nila sa one-liner pitch nila. Sabi dito, integrator-backed contract growing with fixed 8 to 10% returns or limited equity participation, supported by strict cash discipline and defined exits. Parang bawat salita dyan may sinasagot na pangamba, no? Oo, klaro, direkta. I-unpack natin. Integrator-backed, yan ang sagot sa market volatility. Fixed returns, para sa iyo kung gusto mo ng predictability. Limited equity, para kung gusto mo ng higher potential return. At defined exits, para hindi maipit ang pera mo. It's a very well thought out pitch. Oo, Pero syempre maganda yan sa papel. Paano kung magkaroon ng bad year? Halimbawa, nagka-problema sa kuryente. Kakayanin pa rin ba? at yan ang sinasagot ng cash stress test na kasama sa mga dokumento mo. Stress test. Nag-model sila ng isang bad year scenario. Bumaba ng 15% ang kita, tapos sabay na tumaas ng 15% ang gastos. Wow, yan na yung worst case scenario. Anong nangyari? Kahit sa ganong sitwasyon, pinapakita ng analysis nila na kayang-kaya pa ning bayaran ng buo at on-time yung lahat ng interest para sa mga investor ng option B. Kahit sa worst case. Kahit doon, hindi sila magde-default. Pinapakita nito na may buffer sila para sa mga hindi inaasahang problema. At mukhang inaddress din nila yung isang malaking risk na nabanggit sa isa sa mga articles, yung absentee management. Ito yung classic na kwento, di ba? Yung OFW na nagpadala ng pera para sa computer shop, tapos pinagkatiwala sa kamag-anak. Tapos pag-uwi, wala na. Wala na. Dito, may professional structure. May dedikadong farm manager na may karanasan. At yung may-ari mismo, hands-on. Idinisenyo para iwasan yung heartbreaking scenario na yon. Okay. So, bilang buod, itong broiler contract growing business gamit ang modernong volume and velocity model ay nagpapakita ng malakas na potensyal para kumita. May solidong 17.7% ROI. Oo. At para sa'yo bilang isang OFW investor, yung mga inaalok ng models, malinaw, may struktura, at higit sa lahat, may mga safety nets at malinaw na exit strategy. At kung ikokonekta natin sa mas malaking larawan, hindi lang to simpleng business plan. Ito ay isang kompletong stay for good plan.
O nga no? Umaayon to sa mga programa ng gobyerno, sinasamantala ang paglago ng ekonomiya at tumutugon sa isang pangunahing pangangailangan ng bansa, pagkain. Ngayong nakita mo na ang potensyal at ang mga safety nets, narito ang isang huling tanong na maari mong pag-isipan. Sige. Dahil sa contract growing model, protektado ka sa pagbabago ng presyo ng manok at feeds. Halos nakaderisk na ang negosyo mula sa external market forces. Tama. Ang tanging variable na talagang pinupustahan mo ay ang operational efficiency ng farm mismo. Oo, ang tagumpay ng volume and velocity ay nakasalalay sa kakayahang maabot yung mga target harvest recovery, feed conversion ng paulit-ulit. 7 beses sa isang taon. Paulit-ulit. Kaya ang susunod mong hakbang ay hindi na lang puro financial due diligence. Marahil ay tungkol na sa pag-assess sa tao sa likod ng operasyon, yung farm manager na si Efren Santos. Yung galing at karanasan niya. Oo, paano mo masisiguro na ang team niya ay kayang maabot at ma-maintain ng tuloy-tuloy yung target na 95% o higit pang harvest recovery rate sa bawat isa sa 7 cycles, kada taon, for the next 5 years? Yan ang huling piyesa ng puzzle.